Habang pinuputol ko nga yung daliri ko sa kuko dyan ay may pumasok na naman sa isip ni Haring Mangi mga gar. Kaya naman agad-agad ay kinuha ko na kagad ang aking bag dyan na wala namang laman. Sa video nga natin na itong mga gar ay naisipan kong gumawa ng burger pero gusto ko sana yung Happy Meal. Hindi na ako nagputing pikpat, kinuha ko na kagad yung lilibuhin ko dyan na tigto 250. At ipinasok ko na nga yun sa aking bag pero naisip ko baka kulangan yung dala-dala kong pera kasi gagawa pa nga pala ako ng kangkong chips. Hindi nga pala basta-basta yung gagawin natin burger dito mga gar dahil ang kanyang pinakapatay ay egg and tsaka rice. Nabubulol-bulol pa nga ako dyan mga gar pero tama ang inyong narinig, papalaman na natin ito ng kanin tsaka itlog. Kung gagawin ko nga itong negosyo siguradong papatok ito sa market mga gar. Sa isang order lang kasi ay instant, meron ka ng almusal, meron ka pang tanghalian. Sinabi ko nga sa asawa ko na abangan niya ako sa bus at tsaka videohan niya ako ulit para magmukha ulit makatotohanan yung vlog na gagawin ko. Tanong ko lang sa inyo mga gar, ako lang ba gumagawa na ito? Nasa loob pa lang ng bahay ay naka-helmet na. Diyan nga ay makikita nyo na nahagip na naman ng camera ang aking napakangas na motor na si Gaspar. Baka si Gaspar yan. Pagkababa ko nga sa paradahan ni Gaspar ay agad ko na itong sinakyan at pumunta na kagad ako sa marketplace. Wala na nga akong sinayang na oras yan at binarurot ko na kagad si Gaspar at boom, nandiyan na kagad kami sa marketplace. Pagdating ko nga dyan ay nakaka-bad trip dahil bumagsak nga si Gaspar sa gulayan. Hindi nga kasi patag yung nalapatan ng stand ni Gaspar kaya naman siya bumagsak. Hindi ko na nga yung nabidyohan dahil wala naman akong camera sa helmet. Ang mahalaga nga ay walang gasgas si Gaspar, ang problema naman ay tumawag yung isang banyera ng luya. Tama po na, ipasensya na po. Pagka-uwi ko nga dyan ay sinabi ko sa asawa ko na abangan niya ako at videohan niya ako habang paparating. Para naman makita ko na napakaangas kong tignan habang gamit-gamit ko si Gaspar. Pagka-uwi ko nga sa bahay, agad ko nang kinuha ang aking mga pinamili at bago ako umalis ay isang malupitang flex muna dyan kay Gaspar. Napakaswerte nga niyan si Gaspar dahil kahit papano hindi ko kinakabitan ng sidecar yan kaya naman hay-hay lagi ang buhay niyan sa garahe. Pagkatapos nga ipinasok ko na kagad ang aking mga pinamili at konting checkmate lang baka may kulang. Sabi ko nga ay may kulang na sibuyas na puti kaya naman sinabi ko sa asawa ko na abutan niya ako ng sibuyas dyan, meron ka ako dyan sa may bintana. Na makompleto na nga yung mga rekado mga gar, agad ko nang binayo dyan yung kangkong. Hinimay-himay ko nga lang yan mga gar, syempre pinas-forward ko yan para mabilis matapos, baka naman kasi mainip kayo dyan. Comment nyo naman mga gar kung nakatikim na ba kayo ng kangkong chips, ako kasi hindi pa. Naisipan ko nga palang gumawa ng kangkong chips mga gar dahil inspire ako sa Team Itik dahil gumawa sila ng kamote at talbos ng kamote chips. Loading pa nga yung utak ni Haring Mangi dyan mga gar. Paano ba naman kasi excited na ako matikman ang akin napakangas yan na kangkong chips. Ano kaya sa tingin nyo mga gar, kung inenegosyo ko kaya to, ipapato kaya to sa market? Parang gusto kong subukan mga gar pero parang wag na lang. Pagkatapos nga natin himay-himayin dyan yung kangkong ay syempre ibababad muna natin yan sa malinis na tubig. Pagkatapos nga natin gawin yung mga gar ay maghihiwa nga pala tayo dyan ng kamatis. Ipapass forward ko na nga ito mga gar dahil marami pa tayong dyang hihiwain. Yung pinakamalungkot na part dyan talaga mga gar ay yung maghiwa ng sibuyas dahil nakakaluha. Pagkakamali ko nga dyan mga gar, dapat nga pala sibuyas na puti ang ilalagay ko dyan pero nga dahil pinsan natin si Nobody Jude ay kaya naglagay na rin tayo ng sibuyas na violet. Naglagay na nga rin tayo dyan ng sibuyas na puti pero ilang piraso lang dahil baka naman masobrahan, napakarami na ng sibuyas. Pagkatapos nga yan ay agad natin tatakpan at mamaya na natin imemekos-mekos yan. At andito na nga tayo mga gar sa main special ingredient natin, yung kanin at saka yung itlog. Nabasag pa nga itlog yan mga gar. Napakadali nga lang gawin ng patty rice egg natin yan mga gar. Ihahalo mo nga lang yung itlog sa kanin at imemekos-mekos mo tapos yun na yun. Tapos konting asin. Habang binibekos-mekos ko nga yung mga gar ay naisipan ko bumili pa ng isang itlog kasi gagawa pa nga pala ako ng kangkong chips. Hindi na nga ako nagsayang ng oras dyan mga gar at bumili na kagad ako ng itlog. Sinabi ko nga kay ate kung meron ba siyang itlog. Ang sabi naman sa akin ni ate ay wala pero may tinitinda daw siyang itlog. Agad nga ako napaisip doon mga gar pero binaliwala ko lang kasi marami pa akong gagawin. Diyan nga mga gar ay naghihiwa na ako ng monay dyan dahil isasalang pa natin yan sa kawali at iinitin. Para naman kahit pa paano lumutong yung texture ng monay kahit konti. At dyan nga mga gar ay sinalang ko na kagad yung napakaangas nating kawali dyan at naglagay na pala tayo ng konting mantika. Siyempre inikot-ikot natin yan para kumalat. Pagkatapos nga mga gar ay sinalang na kagad natin yung monay dyan para initin. Napakatagal nga na ito gawin mga gar. Sa sobrang tagal nga ay tinalo pa natin dyan yung Angel's Burger. Sa sobrang tagal ay madedemonyo ka talaga. Parang nag-edit ka nga lang dyan ng vlog at maglalagay ng voice over. Sa sobrang mabusisi ay madedemonyo kang talaga. Sino nakaka-relate sa akin dito mga gar? Gagawa ng vlog pero tinatamad mag voice over. Pagkatapos nga natin initin yung monay dyan ay magdadagdag naman tayo ng mantika para naman prituin yung itlog with rice. Papainitin nga lang pala natin ng konti yung kawali dyan at mamaya-maya isasalang na natin dyan yung pinaka main ingredients natin, yung binating itlog na may halong kanin. Hihintayin nga lang pala natin maprito ng maayos yan at isasalang na natin yung isa pang ginawa nating itlog with rice. Dalawa nga yung prepare natin patty rice dyan kasi nga dalawa yung burger na gagawin natin, yung isa sa akin, yung isa naman para sa asawa ko. Habang pinipirito ko pa nga lang mga gar ay talagang natakam na ako dahil nga sa kulay niya golden brown. Habang pinipirito ko nga ito mga gar, hindi nga ako humihinga dahil nalalangsahan niya ako sa amoy ng itlog. Pagkatapos nga natin magprito dyan mga gar, ilalagyan naman natin ng ketchup yung monay.
para naman maging mas malasa yung gagawin nating burger. Pagkatapos nga natin ilagyan ng ketchup mga gar, isunod naman natin yung egg with rice. Masyado nga tayong naparami sa paggawa ng egg and rice, kaya naman hinati na lang natin yan sa dalawa. Pagkatapos nga natin mailagay mga gar, ilagyan na ulit natin ng ketchup at susunod na natin dyan yung kamatis, sibuyas at sibuyas na puti. Sunod nga ikakalat lang natin yung ketchup na nilagay natin para naman hindi nakakaumay tikman. Pagkatapos nga nito mga gar, ay napapaisip na lamang ako kung susunod ba may bablog pa ako. Paano ba naman kasi mga gar, ay napakahirap mag-edit tapos lalagyan ko pa ng voice over, mag-iisip ka pa ng mga sasabihin mo na nakakatuwa. Pagkatapos sa bandang huli, wala namang manonood ng vlog na ginawa mo, talaga namang nakakadismaya mga gar. Pero sabi nga ng ibang mga vlogger, grind lang ng grind, ipagpatuloy mo lang kung ano yung gusto mo. Nakakapagtaka nga mga gar sa ibang vlogger, kahit hindi gumagalaw, kahit hindi nagsasalita, ay umabot ng libo-libo yung kanyang mga viewers. Meron pa nga ako nakita mga gar, binibidyoan niya yung sarili niya habang natutulog sa gabi, ay umabot pa ng milyon yung views niya. Kung minsan nga ay napapaisip na lamang ako kung namimili lang ba talaga si Facebook ng papasikatin niya. Pagkatapos nga ng sinabi ko mga gar, ay natapos na rin yung burger natin na ginagawa. Napakaangas talaga tingnan mga gar, parang tinalan niyo pa si Angel's Burger dyan. Sunod nga natin gagawin dyan mga gar, ay yung napakaangas naman na kakon chips na gagawin natin. Nagprepare nga lang tayo dyan ng isang itlog at saka babatihin natin yan maya maya. Sige gar, batihin mo lang yan tapos lagyan mo ng konting ketchup para man magkakulay ng konti. Pagkatapos mga batihin yan, ilalagay mo lang dyan yung kangkong isa-isa, tapos maglalagay nga pala ako dyan ng crispy pie para naman magkaroon ng lasa yung kangkong. Kahit ako mga gar, hindi ko alam kung ano kakalabasan na ito, kaya naman wala akong ka-idea sa ginagawa natin. Dahil nga ako rin naman ang kakain na ito, hindi ko na inatayang pat, kinamay-kamay ko na nga yan. Para nga ako si Mr. Nobody Jude dyan, mekos-mekos na natin yan, mang insan. At syempre para hindi tayo magtagal ay pinas-forward ko na nga yan. Naubusan pa nga tayo ng crispy fry at hindi na natin nalagyan ng coated yung ibang kangkong. Kahit nga nang hinayang ay tinapon ko na lamang yung kangkong na natira. Hindi ko na rin naman magagamit yan dahil nagluto na kami ng sinigang kanina. Alangan naman magsinigang pa kami kinagabihan. Katapos nga mga gar, maglilinis muna tayo dyan para naman hindi nakakasulasok tignan at makapagluto tayo ng maayos. Binuksan ko na nga yung kalan dyan at nagpainit na ako ng kawali at naglagyan na nga ako ng mantiga dyan para prituhin yung kangkong. Sa part nga na ito mga gar, nagmamadali na rin ako dahil naiinip na rin ako sa ginagawa ko. Hindi ko nga alam kung mag-work ba itong ginagawa ko, pero itutuloy ko na lang sa uli dahil sa uli naman talaga natin nalalaman kung tama ba yung ginagawa natin or mali. Pagkatapos nga natin yung magpainit na kawali at na mantika, isasalang natin yan yung crispy kangkong. Excited na nga ako matikman tong crispy kangkong na to mga gar, kasi naman bukod sa masustansya ay siguradong kakainin to ng anak ko. Kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong crispy kangkong mga gar, ay mabuting i-message nyo na lamang ako sa aking Facebook page. Kung magluluto nga kayo ng crispy kangkong mga gar, ay siguraduhin nyo mahina lang yung apoy dahil baka makagaya kayo dito sa ginagawa ko. Muntik na nga hindi masunog yung crispy kangkong. Kakamadali ko nga mga gar, ay nabulilyaso na tuloy yung ginagawa ko. Nagkanda sunog-sunog na at sigurado namang napakalutong yan dahil nagmukha na yung uling. Dahil nga nadidito na rin naman ako, itutuloy ko na to. Sayang naman dahil pinaghirapan ko bilhin yung kangkong na yan at yung crispy fried dun sa marketplace. At dahil nga sa pagbili ko dyan ay tumawab yung motor ko. Kahit paano nga ay tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili dahil hindi pa man natatapos yung pagpiprito ay tinikman na ng asawa ko. Sinabi nga niya sa akin bakit daw maalat, sinabi ko naman sa kanya hindi ko rin alam, sisiyo mo yung crispy fry. Sige, tingnan mo mga. Uy. Sarap yan. Sa pagkahaba-haba nga ng video na ginawa natin mga gar, eto natapos na rin. Pinauna ko nang tumikim yung asawa ko para pag hindi masarap, never mind na lang. Lasang burger. Sinabi niya nga sa akin mga gar na lasang burger daw, pero sinabi ko naman sa kanya, hindi burger yan, rice meal yan, may konting tinapay lang. At syempre mga gar, hindi matatapos yung video na to kapag hindi ko tinikman sarili kong produkto na ginawa. Tingnan natin yung burger na ginawa natin. Masarap. Masarap naman. May kanin ko, may kanin. Kulang lang sa mayo. Ito. Alat. Ang pahit. Ang alat. Maalat siya, mapahit. Pero please. Ay, hindi siya mapait. Para sa akin, maalat lang siya.